Nako, isang nakakahiya. Ang matinding revelasyon ni Madam Maharlika. Sino itong isang kongresistang pachokchak chenes dyan sa loob at isang malaking alay sa mga makukyuhang madojonda na kongresista? Kapwa niya kongresista. Panyungos ng ilong, mahilig mag-tiktok pag nagsasalita, parang isang kipay na chumichimbok-chimbok ang lola mo. Napanood kanyang TikTok. Pa-cute-cute ang lola mo. Tapos, isang malaking alay, milyones ang tinatanggap, at isang bubita. Hatiin ko muna kayo ng isang magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan kung saan man tayong sulok ng bundok, kung saan man tayong sulok ng daigdig. Ayan, good morning, good morning, good morning. Sana ay nasa maayos na tayong lahat na kalagayan, walang mga karamdaman. God bless po, Pilipinas. Panoorin natin ito isang nakakahiyang revelasyon ni Madam Maharlika tungkol sa isang pachokchak chenes na kongresista. Yan. Okay, sino ba to? Okay, so itong bigatot na ito ay isa siya sa EPAL na akala mo, nagtali-taliluhan, nagaling-galingan dyan sa hearing ng franchise ng SMNI at kasapi siya sa mga jutang ginemes na nag-contempt kay Dr. Lorraine at kay Ka Eric. Alright, so ngayon mga kababayan, bago natin i-chukchak chenes sa inyo, yung kanyang pachukchak sa mga kongresista, gusto ko lang sabihin sa bigao na ito, sa alpot patutot, na babaeng ito, na akala mo laging kinakalay kayong kipay niya pag nagsasalita sa dyan sa Congress, mula ulo hanggang paa, pati ito, kinang pagmumukha niya ay pera ng bayan. Alright? Excited na ba kayo sa pachukchak? Chukchak ba siya palangga? Don Rolando, ayan si Don Rolando, gising na gising. But bago ko i-chika boom boom sa inyo ang chukchak chenis ng bigatot na ito. So, ang siste ay actually nag-Christmas party sila diyan sa Congress. Lagi naman silang may Christmas party. Anyway, lagi naman silang may party diyan. So, hi Ram, ayan natawa sa bigatot. So, itong bigatot na ito ay pachukchak pala ito sa mga kongresistang may mga Diyosawa na. So, kaya pala kung makabiga-biga diyan sa Kongreso, nakala mo yung kipay niya kinakalantari ng mga Mashonda bells at kapalit ay pera ng bayan. Maliban sa binibigay ni Tambaluslos na mga bayad sa kanila, sabi ko nga, nung kinontempt si Ka Eric ay may mga bonus milyones ang binigay sa kanila ni Tambaluslos, again, pera ng bayan. So, ang dami palang kinikita nitong si Migaon, di ba? Si Migs Gaon Nograles, dahil maliban sa allowance, okay? Or pabuya, not really pabuya, well, bonus is the right word. Bonus sa kanya ni Tambaluslos, not only her, but lahat ng kasabwat ni Tambaluslos para gipitin ang SMNI at sila Ka Eric, si Dr. Lorraine. So alam niyo naman kung anong pinanggalingan yan, Migs Gaon Alpotera Bigatot. Alright? So, sa mga kababayan, sigaw nahintan yung chukchak chenis niya. Alright? So ito palang giatay na ito na Migaon na ito ay itinitake home. Ayon sa ating puting ahas, di ba? O Migs, magkano ilang milyon? Hindi ka pa ba nakontento sa iyong nakukuhang pera ng bayan? Ang binibigay sa iyo ni Tambaluslos ang inyong mga kabayaran sa bawat pag-contempt ninyo sa mga gusto ninyong i-contempt at manggipit. Tapos pachukchak chenis ka pa palang alpotera ka. 'Di ba? At mga kababayan, pera ninyo, pera nating lahat. So imagine nyo, kumikita na, sumisweldo na sa pera ng bayan, lumalamo na, nagpaparitoke pang buwaka ng ina, pati ilong niya, pera ng bayan. Tutusin, wala akong pakialam magparitoke, kayo wala akong pakialam kung pera ninyo. Pero kung pera ng bayan, ang ginagamit ko para tumangos ang ilong nyo, katulad nito ni Migaon, ay buwaka ng ina, di ba? So ngayon, mga kababayan, ayon sa ating nakarating na impormasyon, basta may perang kapalit, pwede nyo i-take home ang Migaon. O yan yung pangalan niya, Migaon. Bagay. O pwede rin Alpotera. O. So sabi ni Liza Ter, nga siya kay Karen Davila. So ngayon na nga, punta muna tayo dito sa kay Karen Davila interview, I think that was 2 days ago, na gusto nilang nag-file siya ng House Resolution nga dito sa laban sa SMNI na inaano niya, minamadali niya or pinipressure nila ang National Telecommunication para i-suspende ang SMNI dahil daw sa kadahilanan na violate yung fake news. Yung pinag-usapan doon sa hearing na kung saan hindi nila pinagsalita si Ka Eric, 'di ba? Binaboy nila yung illegal detention nila, si Ka Eric at saka si Lorraine Badoy. Then also kung hindi pa nag-aklas itong ating mga PMAers ay hindi nila pinakawalan dahil natakot sila dahil kinasuhan na nga sila ng lawyer ni Ka Eric at ni Doc Lorraine na si Attorney Harry Roque, o 'di ba? So ngayon mga palangga, doon natin nakikita na itong si Migaon Nograles ay utak bulinaw o utak dilis, okay? Dilis o utak tungaw.
Okay, dahil doon sa interview na yon, for sure, nag-viral na yan, ang pinaka-ano doon, ang pinaka nakita ninyo na tinanong siya ni Davila na kung ano yung specific na violation ng SMNI para i-push nila yung pag-revoke o pag-suspend ng kanilang prangkisa. Ang sagot ng bigaon, sabi niya, iti-TikTok na lang daw niya. Kung di ka ba naman jutang Jinemis alpot-alputan sa pinaka-alpot, di ba? Iti-TikTok mo at nagbiga-biga ka pa. Nang pinakasyon ko yung TikTok niyan, parang kinakalay ko lagi yung kipay. Sabi ni Ayo, nagmukhang grade 1 si Migs kay Karen Davila. O di ba, hindi mo maipaliwanag kung ano yung specific violation ng SMNI. Hindi ba po, kasi po, puro ka po. Ano sinabi mo dito? O, sabi ni Davila, ito, sabi niya, based on the hearings, do you believe that SMNI has violated their franchise? O sabi ng Migaon, we have yet to see, and nakita naman natin that they have mukhang may violation. Nakita naman natin, mukhang may violation. Mukhang may. Ibig sabihin, wala pang violation. Mukha lang, pero wala. See, kung di ba ka naman bubita, Piron, hindi ka na bubita, bigaon, alpot, patutot. Lahat na lang nasa iyo na. Kahit gaano kang retoke yung jilong mo, day. Ayo, thank you. Yung jilong mo na galing sa pera ng bayan, hindi mo mabadaan ang mga tao sa pakyut-yut mong alpotera ka. Hindi pa pala mukha pa lang may violation lang. Sabi niya, yes. Sabi niya pa, sabi ni Karen, in what way? Can you be specific? Yes, if you watch the previous hearing, I played down through a PowerPoint, PowerPoint presentation, the violation on Section 4, on this misinformation, at nakita naman po, alpo, ganun-ganun kang ginayupa ka. Kung hindi ka pa yung nagnakaw dun sa pera ng bayan, hindi pa yung mapatukuran yung jilong mo, alpotera, akala mo natutuwa kami sa'yo? Hindi, isuka mo yung pera ng bayan. Bakbakin ko yung ilong mo galing sa pera ng bayan yan. Ang sabi ni Davila, go ahead and detail it. Sabi niya, detalyado mo kung ano yung mga violation from the sections, in layman's term. Ano sabi ng alpot? Sige po, parang iti-TikTok ko na lang po ito. Kung di ka naman alpotera, kongresista ka bang giatay ka? Hindi ka naman binoto ng bayan? Visit ka? Ano ka lang dyan sa PBA? Representante kang alpotera? I-TikTok ko na lang po. Ganyan ba mag-isip? Ha? Oy, Migaon. Ganyan ba? Kung maka-arte ka dyan, may binabasa ka lang, kasi po, alpotera. Pati Biners na Bigaon, bakbakin din, sabi ni Rafael Bautista. Ay, oo. Ano sabi niya? I-TikTok ko na lang po, pero on the Section 4, on the deliberate information, there is already a violation on Section 4, chuchu-chuchu. Sa prangkisa po, which inamin naman po sa first hearing na hindi po validated ang sinabi ng one of the hosts sa kanyang sinabing live or during the first hearing, gaga ka? Anong hindi valid? Narinig ng buong mundo. Tinatanong ni Ka Eric, pinapaverify sa inyo mga buwaka ng Ginemis ninyo na totoo ba na 1.8 billion ang nilamon nyo in sa travel expenses imbis na i-travel, pero nilamon ninyong mga inayupa kayo. Pinatukod mo sa ilong mo, pati biners mo, sabi ni Palangga, o pati pang napkin mo, giatay ka, pera ng bayan. Wala kayo pagmamayabang mga inayupa kayo dahil bawat hiningan nyo, bawat baho ng hiningan nyo galing sa pera ng bayan. Bawat hikab, burp nyo. Di ba? O gaga ka, hindi mo maipaliwanag. Sige, hindi naman po, di ba? Gisi doon sa first hearing, nye. Di ba? Hindi pala mukha lang may violation. Palibasa, bayad na kayo nitang balustos, mga walang yawa kayo. Binayaran na yung mga bungangan niyo, pati kipay mo, sinalugsugan na ng mga kongresista, itinake home ka na ayon sa ating puting ahas. O ano, patawag mo sa kongreso? Sabihin mo, fake news ako? O ilang kongresistang chumuk-chak-chenes sa'yo, day? O sabi niya dito, iti-TikTok, ang nakakabwisit sa alpoterang ito, iti-TikTok niya yung violation. Kung di ka naman gaga, kagagagahan, kaalpot-alpotan sa lahat ng alpot. O sabi inamin, hindi inamin. Walang inamin si Ka Eric sa inyong mga ginayupa kayo. Ang sabi ni Ka Eric, magpaliwanag kayo kung saan napunta yung, kung magkano ang mga nilamon nyo, ginastos nyo sa travel expenses kayong lahat. Ayaw nyo magpaliwanag. Hanggang ngayon, hindi kayo nagpapaliwanag. Ang gusto ninyo, di ba, suppress, magpakulong, okay? Magpakulong ng mga taong nang illegal, mga hayop kayo. Kaya dapat kayo talagang warlahin na dyan Warlahin na kayo dyan, ilahin kayo isa-isa. Ilahin kayo isa-isa dyan sa kongreso. At lagay kayo sa dapat nyong kalagyan. Iti-TikTok mong alpotera ka, gaga ka, kung maka-arte ka dyan, akala mo talitalinuhan ka, sino naman po, nye. Yung pala, patuslok ka sa mga Masyonda Bills Makyo ng mga kongresista, hindi ka pa nakontento sa bayad sa'yo sa pagnanakaw nyo lahat dyan. Ang sabi ng alpot, basahin natin. Nagigil ako kagabi. Wala lang ako energy kagabi, mga plateo. Paus-paus ako. Umanta kasi ako kagabi. But anyway, sabi ni Alpotera, there is already a violation sa Section 4 sa prangkisa po which inamin naman po sa first hearing na hindi po validated ang sinabi ng one of the hosts sa kanyang sinabing live and during the first hearing, the Secretary General also disputed
Sabi ng alpot niya, the amount that was stated. Sinabi naman po doon na hindi naman po nagtutugma yung amount doon. Ano ba yan ang kartiyan mo? Ganyan ba magsalta? Abogada ka ba? Abogaga? O bakit? Paano ka nakapasa? Dinoktor lang ng tatay mo para maipasa ka sa bar na gagagaga ka. Hindi ganyan ang abogada. Diba? Hindi ganyan yung yut-yut ko na lang maging iwi ka na. Hindi sa kaartihan ninyo. Bakit ba kayo ganyan sa Pilipinas? Hindi pa kang ngiwi. Nakapulburon ka rin ba? Mingiwi ka o na sobrang sa chok-chak chenes. Oh. When it comes to them giving the digit figure of the speaker, spent 1.8 billion pesos for travel. Clearly, that was wrong. They didn't have the evidence to show it. The journalist is asked to show evidence, and he did say the source is someone from the Senate. Siguro kwentuhan, right? The commentator could have been more responsible in that sense. But at the end of the day, this is Karen, no? Whether you like the commentator or not, he is still protected by the so-called Soto law, not to reveal source. Do you agree? O, sabi ni Bigatla, well, lumabas po during the hearing and I do understand the Soto law. But there's an exception to the Soto law that when it comes to national security, di po ba? Anong kaputahan national security? Anong national security doon? Na tinanong kayong hinayo pa kayo na kung totoong may 1.8 billion kayong ginasta. Anong national security? Dapat kayong mga hiniyawa kayo, yung national security, walang seguridad ang taong bayan dahil yung mga pera na supposedly para sa taong bayan ay ginagastan nyo sa ilong mo. Sa binir mo, sabi ni Palangga, yung taxpayers money, ginagastos nyo sa kablibugan nyo lahat. Mga bigaon ka mo. Gigil na ako mga inayupak na to. Diba? National security. Dapat i-secure. Ano ba ang sinakasakop ng seguridad ng ating mga kababayan? If you talk about national security, hindi mo naintindihan. Dapat malaman ng taong bayan kung saan ginagastos yung pera at kung ginagastos mo sa pagpakangkang mo, patsok-tsak mo, milyon-milyon ang binibigay sa'yo ng mga Shonda Bells, yun na, ng mga kyoho, ng mga kongresista, dapat napupunta yan sa proyekto para sa mga kababayan natin, diba? Sa food nila, agrikultura, at kung ano-ano pang kabutihan pala ng kaletsyan. Doon magkakaroon tayo ng national security in terms of food and livelihood. Pero paano magkakaroon ng national security ang Pilipinas in terms of food and livelihood kung sinyot niya sa kipay mo? Hindi lang may GMA7, may mga reporters sa GMA7 and everything. Kasi nga, mga kababayan, again, babalik tayo. It all boils down sa pag-instruksyon ni Lisa Ahas Araneta Smugs na gipitin ang SMNI. Si Pastor Quiboloy dahil nga ito yung medium o platform na meron na lang ang Duterte. So yan ang punot dulo niyan. Vloggers din po di kasapi sa KBP, sabi ni Jory. Yung mga membership mga kaletsyahan na yan, puro mga politika lang naman yan, di ba? I mean, gusto nilang isuppress ang ating malayang pamamayag, malayang mga opinion. Sinabi ko na nga, ang opinion, pag sinabi ko ikaw, migaon, na ang faselabo mo ay mukhang gayokdok, na chinukchak ng 10 masyondang makyoho, mukha, di ba? That's my opinion. Whether, true or not, that's my opinion. Na yun yung tingin ka sa mukha mo, hinalay ka ng 10 masyondang makyoho. Di ba? Inayo pa kayo, jilong mo galing sa pera ng bayan, wag kang umarte. Dahil kung hindi galing sa pagngamkam nyo sa pera ng bayan, hindi ka magiging mukhang, kyoho, mukhang bigaon.